Ang daming pinag-initan ako, ang daming naging basher ako doon sa isang video namin na ginawa about tithing. Kasi yung title nung message ko na yon is, tama pa bang mag-tithes? Kasi sa totoo lamang po, marami pong mga grupo, denominations, sekta, nagka-question na hindi na tama yung pagta-tithes. Hindi na tama yan kasi una, yan daw binigay sa mga Israelites. Amen? Natural, ang kausap ni Lord ng mga panahon na yon, Israel. Pero according to Saint Paul, tayo na mga kumilala kay Kristo Jesus became spiritual Israelites. So kumbaga, medyo Nabi ko na nga, medyo ilayo na natin sa tithing. Huwag na natin isipin yung tithing na legally 10%. Kasi, alam niyo po, nung umakyat ang Panginoon sa langit, nag-iwan siya ng dalawang pinakamahalagang utos. No? Sinimplihan na lang ni Lord yung kautusan. Kasi sa totoo lang po, napakaraming kautusan. Dami-dami. No? Mga ceremonial law, sacrificial law, ang daming law. Sa totoo lang po. Kapag ka ang ginawa nating basihan ng kaligtasan natin ay kung natupad natin ang lahat ng sinasabi sa kautusan, wala na po sa atin maliligtas. Wala na. Grabe yung law. Amen? Alam niyo po, may mga ilang kautusan, no? Nakalagay sa Bible yung mga babae, dapat mahaba buhok. Kaya ikaw pupunta ka ng impyerno dahil sa hairstyle mo. Kapag, buti na lang andyan si Lord. Dahil kay Jesus, pupunta ka na sa langit. Palakpakan natin si Lord. Amen? Hindi kasi ganun talaga sa law eh. Yung sa Bible, Old Testament law, ang mga babae dapat long hair. Kasi ano raw nila yan eh. Parang yan yung taklob nila sa ulo pagbibigay galang nila. Kaya there are some religions, kung mapapansin ninyo, ang hahaba ng buhok. At sinasabi rin nila, according to the law, ang mga babae hindi dapat magsusuot ng damit panlalaki. Nakapantalong ka pa, nakakadalwa ka na. Wala? Meron nagtanong din sa atin dito, song leader si Janice. So, song lead si Janice. Sabi, alam mo, natutuwa naman ako sa mga message niyo eh. Kaya lang, bakit niyo pinapayagan na nagpapantalon yung mga worship leader niyo? Meron na ganun. Grabe, pagsalo. Totoo, sino rito mga kumain ng dinuguan? Yari kayong lahat. Dahil nakalagay din sa Bible, huwag kayong kakain ng dugo. Nakalagay talaga yun. Totoo yun, nakalagay. Ngayon, dapat wag ka rin kakain talaga ng baboy. Kaya walang maglilitsyon sa Pasko. Nakalagay po lahat yan. Totoo po yan. Alam nyo, kaya lang, ito minsan nakakalungkot eh, pag hindi mo kinain yon, dapat wag ka rin kumain ng tulingan. Huwag ka rin kumain ng yellow pin. Kasi nakalagay din sa Bible, huwag kang kakain ng isdang walang kaliskis. Babagsak, bawal din ang hipon, babagsak na bawal din ang pusit. No? Kapag ka talagang yung Old Testament law, kaya alam niyo po, sinimplify ni Lord. Alam niyo, in John chapter 1, sinabi ron, sisimplihan ko yung mga salitang ginagamit ko. Kasi yung pag binasa na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No, and the fulfillment of that Word, no, naging in human form. Yung Word, naging in human form. Yung salita, naging tao, sabi. Sino yon? Ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, Jesus Christ is the Word of God in flesh. Ang ibig sabihin ng Jesus Christ is the Word of God in flesh, yung salita ng Diyos, masasalamin or makikita mo sa Kanya. Siya yun. Siya yung kaganapan ng salita ng Diyos.
Ngayon, ang problema sa mga tao, naging masyadong legalistic pagdating sa kautusan. Ang sabi ng Panginoon, alam mo yung kautusan, ibinigay yan ng Diyos para yung tao mapabuti. Ang tao ang dapat makikinabang sa kautusan. Hindi yung kautusan ang nakikinabang sa tao. Kasi parang ang nangyayari, masatisfy yung law, yung tao na ang nasacrifice. Amen? Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, sinimplihan niya eh. Halimbawa ba, kasi yung Sabbath, wala raw magtatrabaho sa Sabbath. Sabi ng Panginoong Hesus, teka lang, paano kapag yung tupa mo nahulog sa balon, Sabbath, intayin mo pa bukas bago mo kunin? Ang problema minsan, masyado na naging legalistic, nawala na yung common sense. Nawala yung common sense. Alam niyo po, sa totoo lang, yung tithing, itinuro ng Panginoon yan sa atin. Akala natin, it is an issue lagi about for us to be blessed. Totoo naman yun. Mabe-bless talaga tayo when we give back to God. Actually, we're not giving back to God. We are just returning the things na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi, nakalagay nga sa Malakay 3:10, di ba? Subukin niyo ako. Kung hindi ko buksan ng durungawan ng langit, ibusin niyo yung pagpapalang. Alam mo, tingnan niyo to ha. Sabi sa Bible, huwag mong subukin ng Diyos mong Panginoon. Tama? Huwag mong susubukin si Lord. Sabi sa Bible. Tapos biglang sabi sa Malakay 3:10, sabi ni Lord, subukin mo ako. Lord, ano ba? Dito maintindihan. On that one area, sinabi ng Lord, test me. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa iyo mga pagpapalang, iyong kinakailangan. Amen? Sa totoo lamang po, akala natin lagi ang tithing is an issue of blessing, no? Kasali naman yon, pero sa totoo lang, ang tithing is an issue of management. Sabi natin lahat management. Alam niyo po, sa totoo lang, tinuturuan tayo ni Lord ng management and discipline. Sabi natin lahat discipline. Good management, kailangan discipline. Disiplinado. Amen? Kailangan yan. Kailangan. Tinuturuan tayo ng discipline and management na inuuna natin si Lord. Tama ba? Kasi kung i-connect natin sa New Testament, no? In the book of Matthew, iba nga sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, all the things shall be added unto you. No? Kaya lang, ang hirap po talagang unahin si Lord. Tama ba? Sa totoong buhay, ang hirap unahin si Lord. No, in the reality, alam niyo po, pag nag-uusap tayo sa church, no, huwag niyo parang laging isipin mag-usap tayo ng natural na salita, pumapasok sa isip, pumapasok sa puso, naiintindihan at tunay na naunawaan. Wag ang tingin natin lagi sa Word of God, ang akala natin minsan sa Word of God, parang dapat malalim, na sobrang lalim, hindi mo maintindihan. Grabe yung message, ang lalim. Ang hirap intindihin. Parang ganon yung The Word of God is meant to be understood. No? Gusto ni Lord maunawaan mo yung kanyang salita. Kaya lang minsan, parang believe tayo dun sa, hindi natin maintindihan, ang lalim. Alam nyo kaya ito isa mga uso, tingnan nyo sa mga eskwelahan. Ano yung mga minsan phrases and, ano bang tawag sa ganon? Si Madam Principal, nasaan? Yung mga slogan nila, anong ginagamit na salita? Hindi nyo napapansin? Maraming gumagamit ng Latin. Tama ba? Hindi nyo napapansin yung mga matitinding high-end, maraming gumagamit ng Latin. Asan ba si Ma'am Rona? Anong mga sample ng mga nun? Valores, Bores Excellencia. Parang dasal sa mga agimat. Hindi kasi parang di maintindihan, ang lalim. Parang alam mo, tindi ng message, ang lalim. Sa sobrang lalim, wala akong naintindihan.
Parang ganun eh. Alam nyo, there was a time, no, dito sa Pilipinas, nagsesermon ng pare, nagsasalita ng Bible, ang salitang ginagamit, Latin. Tapos ayaw nilang ipatranslate. Kasi parang ganun yung, kaya tayo masyadong mga Pilipino, believe na believe, parang pang hindi natin maintindihan. But the Word of God is meant to be understood. Pag tayo nag-uusap ng salita ng Diyos, alam mo sabi ng Lord sa Book of Isaiah, let us sit down and reason. Sabi natin lahat, reason. Alam mo reason, alam mo mag-usap tayo, magpaliwanagan tayo, nang magkaintindihan tayo. Amen? Ganun po natin tanggapin ang salita ng Diyos. Tunay na nauunawaan. Amen? Alam niyo po, I'm not against speaking in tongues. Hindi po ako kontra dyan. Naniniwala ako sa speaking in tongues. There is power in speaking in tongues. Pero alam niyo, minsan nakakalungkot. Halimbawa, kapag parang, magpipreach na ganun, biglang magsasabi yung pasarabi rin, sabi niya, tindi, nakaka-bless yung ano. Ano daw? Hindi, powerful. Amen. I'm not against speaking in tongues. Kaya lang special occasions yan. Kaya lang, alam mo, minsan parang ganun tayo, masyado tayong nagiging sensational. Unawain muna po natin. No? Simplihan mo muna. Sabi mo sa katabi mo, simplihan mo lang muna. Unawain natin, no? Unawain po natin. So, alam niyo, ang ginawa ng Panginoon, dahil ang daming ang law, ang daming ganyan, hirap, paliwanagan. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Ito ang buong kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ibig sabihin, bigay mo lahat kay Lord. Todo mo. Sabi mo sa katabi mo, todo mo. Todo mo lahat kay Lord. Bigay mo sa Kanya. Surrender everything. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ganun na kasimple. Ang kautusan ibinigay for the benefit of man. Alam nyo, yung mga kautusan, may benefit naman po talaga yan. Alam niyo, sa pagkain, ano napapansin ninyo sa mga bawal, sabi sa Bible na huwag nyo kainin, huwag natin kainin? Dinuguan, baboy, pusit, hipon. Sige, kainin mo na kainin. Ano mangyari sa atin? Sa totoo lang, protection ni Lord sa atin yung law. Amen? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, all things are permissible, but not all things are beneficial. Alam mo, pwede naman eh. Sige, kainin mo. Kasi sabi ni Lord, bandang huli, sabi ng Panginoong Yesus, alam mo, hindi naman talaga yung pagkain yung pumapasok sa bibig ang nagiging dahilan para magkasala yung tao eh. Ang lumalabas. Ano ibig sabihin? Hindi ka naman magkakasala dahil talaga sa kinakain mo eh. Kumain ka ng dahon, nung kinalaman nun. Naalala nyo ba nung gumuho yung Hyatt Hotel, Baguio, Lindol? Naalala nyo, 90s? Yung mga nabaon sa ilalim, anong kinain? Anong kinain? Papel, damit, tissue, ano madampot? Putik. Kasi ilang araw na sa ilalim eh. Ginawa nila yun for survival. Kumain na sila nung parang hindi na dapat kainin ng tao. Pero ginawa nila for them to survive. Hindi talaga yung kinakain. Kaya lang, binigay din na huwag mo kainin yung mga ganyan. So, pag kumain ka kasi niyan, di maganda sa health. Amen? Ano? Ngayon, pwede naman. Kaya lang hindi nga beneficial. May mga hindi beneficial. Permissible, but not beneficial. Amen? So, ganun yung law. Kaya sinimplihan ni Lord. Loving God, loving people. Amen. So, simplihan natin. So, nung sinimplihan natin ngayon, pagdating dito sa mga usapin na to, ng giving, ito na yung tanong, why give? Sabi nga, di ba kapag pumasok na yung theology na, ano ba, tama pa ba mag-tithes? Ilan daw % yung tithes? Ilan? Paano pag nagbigay ka ng 11? Hindi nagkasala ka. Di ba? Kasala ka. Sabi ko nga, it is an issue of management. Tinuturuan tayo ng Lord talaga ng management. Putting God first. Kasi ang hirap talagang unahin si Lord. Pero sinasabi ng Lord, ang susi
ng katagumpayan, kasaganaan ng buhay kung ako mauuna. Kung ako uunahin. Sa family, kung ako uunahin. Sa finances, kung ako uunahin. Sa profession, sa career, sa business, kung ako uunahin, mapagpapala yan. It is an issue of management. Sino mga sumusweldo? May sumusweldo. Ngayon, pag nakatanggap ka ng sweldo, alam mo na ba kung saan mo gagastusin? Sa totoo lang. Alam mo na kung saan mapupunta yung mga parte-parte? Di ba? Di ba nga, sabi nga natin, di ba? Yan daw sweldo parang sibuyas. Pag nahati-hati mo na, maiiyak ka na lang. Tama po ba? Tingnan nyo, para maano natin, ha? Maghanap tayo ng sumusweldo. Sa income ninyo ni Kuya Rod, ano pinakamalaki yung pinagkakagastusan? Bahay. Malaki ang monthly amortization, no? So, alam na. Di ba? Alam na. Ariel, sa kinikita ninyo, mga ilang percent ang napupunta sa pagkain? 50. Ayos. So, mga 50,000 sa pagkain. And in reality, ano nga, mga ano, talaga ba 50? 40%? Grabe, lakas yung kumain. Ha? Kita naman, no? Kita naman. Alam mo yun, medyo alam mo yung allocation no? Ilan percent na pupunta sa education. Tama? Alam mo na yan. Alam mo kung ilan yung ihahanda mo para sa kuryente. Alam mo yung mga kailangan mong paghandaan. At kadalasan, sinasabi nga natin, pag napaghati-hati ko na nga, sobra kulang. Laging kulang. Paano mo unahin si Lord? Paano mo unahin si Lord ngayon? Kulang nga. Kulang nga. Di ba? Paano mo unahin si Lord? Ito tanong. Kapag yan mahalaga, di isa na inuna mo, ba't mo inuna yung bahay? Mahalaga yung bahay eh. Ba't inuna mo yung pang-school? Mahalaga yung school. Ba't 40% sa pagkain? Sobrang halaga ng pagkain. Hindi pwedeng wala. Amen? Isama rin nga ng kautusan dalawa eh. Ang pinakamahalaga, love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength. Tapos, hindi siya mauuna. Amen? Kaya sa totoo lamang po, yung tithing, nagtaka ko, kala ko 3310 talaga. May 3310 nakalagay dito. Yung tithing, tinuturuan tayo na pagdating pa lang nung ating income, alam mo na kung paano mo uunahin si Lord. Alam nyo, sa totoo lang, lahat na nagpa-practice ng tithing dito, yung mga nagpa-practice ng tithing dito, nung pag dumating yung sweldo, alam na nila kung magkano yung 10%. Aalisin na nila yon. Hindi nakasali sa partihan. Amen? Ngayon, natututunan mo kung paano unahin ang Diyos sa buhay mo. It is an issue of management. Tanungin mo yung katabi mo ngayon, are you a good manager? Amen? Tama ba ang ating pagmamanage? Amen? For this whole month of November, dyan po tayo ikot, hindi po sa tithes, iikot po tayo sa giving. Bakit, no? Alam nyo, sa pagbibigay, Christian giving, maraming forms. Maraming forms. Tithes, offering. Pastor, iba pa ba yung tithes? Iba yung offering? Oo, iba yun. Yung tithes, fixed kasi yun, 10%. Kay Lord talaga yun, di yun sa'yo. Amen? Tama po ba? Sino rito po yung mga nagsaka? Mga nagsaka? Wala. Nagsaka nga? Papa mo? Nagsaka? Si Kuya Larry? Yan, nagsasaka. Yang mga nagsasaka talaga, no? Pagkatapos ng anihan, may itinatabihan na certain portion. Para saan yon? Pambinhi sa susunod. Tama? Wag mong
Huwag mong kakainin yung binhi. Pag kinain mo yung binhi, ano mangyari sa'yo? Wala na itatalim sa susunod. Wala ka nang aanihin. Amen? No? Yung tithes, kay Lord yon, automatic yung tinatabi. Kaya ang sabi ng Malakay chapter 3, kapag kinukuha raw natin yung tithes, we are robbing God. Paano niyo ako ninanakawan? Kasi, sa mata ng Diyos, yung 10% na yon sa Kanya. Alam mo, sa totoo lang, wala kasi tayong pag-aari. Tama po ba? Wala naman talaga eh. Nung dumating tayo rito sa ibabaw ng lupa, lahat nandito na. Andiyan na yung lupa, andiyan na yung tubig, andiyan na yung puno, andiyan na yung mga gubat, andiyan na yung mga isda, andiyan na yung maraming bagay. Amen. Ngayon, pag namatay tayo, alis din tayo. Nang wala. Tama po ba? So, lahat ng naandito, ano lang tayo? Anong tawag sa atin? Huwag hoarder. Stewards. Katiwala. Nagkatiwala lang sa atin yung mga yan. Pahiram. Tama po ba? No. Lahat. Ngayon, lahat yan galing kay Lord. Tama po ba? Kaya merong isda, kaya may raw materials, lahat yan galing kay Lord. Yung tibok ng puso natin sa araw-araw, para tayo makapagtrabaho at may kainin, lahat yan galing kay Lord. Condolence dun sa ating kapatid, kay Joey, namatay na yung kanyang kapatid kahapon. Age 35. Tanungin mo yung katabi mo, how old are you? Marami, mataas ba yung number? Marami number? Alam mo, pag marami number, alam mo, blessing ni Lord sa iyo yan. Kasi yung tibok ng puso, araw-araw kay Lord galing. Palagi nyo naririnig sa akin, kahit anong galing ng doktor mo, kahit anong mahal ng gamot mo, kahit anong galing ng ospital mo, pag sinabi ni Lord, time's up ka. Kahit isaksak lahat sa'yo, lahat ng gamot sa mundo. Sasabihin naman ng mga doktor, ba't mo isasaksak lahat? Idiomatic expression po yun. No? Pag oras mo na, yung tibok ng puso galing kay Lord. So lahat ng kinailangan natin para tayo makapagtrabaho, no? Para makabili ng pagkain, nakabili ng milk tea, makabili ng iPhone, no? Makapagsangyup, para magawa natin lahat yan, lahat ng raw materials, sunlight, rain, galing lahat yan kay Lord. Siya may control ng lahat. Kaya sabi niya, okay, ito naman. Lahat na pinrovide ko sa'yo, 10% lang balik mo sa akin. Yung 90%, ikaw na makinabang. Kaya lang, ayaw natin ibalik eh. Amen? Yung 10%, kay Lord talaga yon. Yung offering, yan na yung galing talaga sa atin bilang pasasalamat. Nasa sayo na yan. So ano pa ibang forms ng pagbibigay? Pagtulong, charity. Katulad on December 9, pupunta ang ating church sa Kabanatuan para magbigay ng regalong pamasko doon sa ating mga bata na nakatira doon sa isang shelter sa Kabanatuan. So lahat ng gusto magbigay ng regalong pamasko para sa mga bata, magpalista lang po kayo kay Kuya Rod. No? Minimum of 300 pesos pataas. Bakit? Mamaya paliwanag din natin. Sinong gusto mo rito pag nagbigay ka ng regalo, yung binigyan mo, ano dapat maramdaman niya? Dapat gusto mo, masaya siya. Sino rito yung may nagbigay sa'yo? Imbis na sumaya ka, nalungkot ka. Amen? Yung ikasasaya ng binigyan, saan nakadepende? No? Dalawa. Sa nagbigay at saka sa binigay. O nga, sa binigay. Quality ng binigay. Di ba? Ngayon, yung mga bata, pag nakatanggap, sana naman matuwa. No, baka mamaya binigyan mo, panyo, second hand pa. Yung kakalungkot naman.
So charity, pagtulong sa kapwa, pagbibigay, donations, service, honorarium, yung pag-honor natin sa ating mga leaders, sa ating mga lingkod ng Diyos, maraming paraan ng pagbibigay. Ngayon, alam niyo pa, this is a topical message. Why give? Bakit? Bakit nga ba? Bakit ba tayo nagbibigay bilang mga Kristiyano? It is because Christian giving is just a reflection. Salamin yan. It is a reflection. It is a response. Amen? Amen? Si Kuya, bagong dating. Nararamdaman mo bang mahal ka nung asawa mo? Paano? Pag sinabihan ka ba ng I love you, naramdaman mo ng mahal ka? Sa may asawa na ng mahigit 10 taon, no, sabi ng marami, experience is the best teacher. Marami na po yung mga nagsabi, yung mga 10 years old, married and above. Maraming kayang magsabi na yung I love you, marami nang na-scam yan. Balikan ko si Kuya. Paano mo ngayon naramdaman na mahal ka? Sample lang isa. Binigay lahat. Kinikilig siya. Napapagaling sa tayo. Alam niyo, para sa mga babae, Hindi, kasi ganun talaga eh. Iba kasi sa lalaki sa babae. Yung babae, bago pa nag-asawa yan, may apelido yan. At nung pinili ka, bibitawan yung apelido niya, yung apelido ng tatay niya, tapos kukunin yun sa'yo. Sana lang yun, no? Identity yan eh. Part of their identity yan. Now, alam mo, they are laying down their previous identity and connecting it with you. Isa yan. No? Tapos, sasama na sa'yo, yung buhay niya, didepende na rin niya sa'yo. Kaya binigay lahat. That's one. It is a response, it is a reflection of that love na sinasabi. Amen? Ngayon, Christian giving is just a reflection or is just a response. Amen? Saan? Number 1, Christian giving is a reflection of how we honor God. Yaan ay pagsalamin kung gaano mo pinararangalan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Alam niyo po, dito sa church, last month, meron tayong sinelebrate. Ano sinelebrate natin dito last month? Pastor's Appreciation Month. No? Hindi po ako nagpaparinig sample ko lang to. Hindi. Hindi ako masyadong mindful sa ganyang bagay. Pero ganito yun Nasabihin ni Pastor, iba-iba kayo ng response. Ano? Merong mga nag-message sa inyo sa akin, Happy Pastor's Month. No? Yung iba gumawa ng long message. Nagpadala ng message. Yung iba gumawa ng post nila. Naglagay ng picture ko, naggawa ng post. Yung iba, nakireact na lang doon. Si Sunny gumawa. Si Web nakicomment. Sabi ni Sunny kay Web, Uy, gumawa ka sarili mo. Di, pwede na rin to, katulad last year.
Hindi, pero nilibre ako niyan sa sa Eat All You Can. Na paborito niya. Hindi, joke lang. Pero, nilibre niya gano'n. Hindi na kami masyadong more on mga ganun-ganun ek na. That is how He honors me. Pastor, kain tayo. Saan ka? Saan mo gusto? Sabi ko, dito maganda. Yung iba nagpadala ng long message. Sige, nagpadala sana ng long message. Sabi niya, Happy Pastor's Month. Yung ba may nagsabi talaga, no? Nararamdaman ko yun. Yung iba, wala lang. Hindi ko sinasabi na hindi nyo ako ino-honor. Kaya lang ganito yon. Kanina, habang nandito ako, wawalis ako dyan sa labas. Paglabas ko, bababa si Iris, bibili siya ng kape. Sabi niya sa akin, Pastor, gusto mong kape? Kasi alam yon, it is how they honor me as their pastor, as their leader. Alam mo yun, ganun eh. Our Christian giving, especially when we give to God, pinapakita natin yung pagpapahalaga natin sa Kanya. Si nanay, binigyan ako ng Louis Vuitton. First time ko feeling ko nga, mababading ako. Sabi ko, hindi ba pambabae ito? Para ang laki. Hindi ako sanay na yung mga pangmayamaning yung ganun eh. Parang hindi ako sanay, parang Parang ako mababading dito sa wallet na to kasi parang ang laki eh, pero panlalaki siya. Kapag meron kang mahalagang, alam nyo, merong isang basher kay Mayor Mel, Nicolaya, kamailan. So yung mga Makadenis, example lang po ito. Example lang. Isang beses may dumalaw na artista, nakalimutan ko pangalan, medyo hawig ko. Sino yun? Si John Lloyd. Dumalaw dyan. Tapos, nakita na picturean, pinamerienda. Ano pinamerienda? Kalahi. Ang daming basher. Grabe naman! John Lloyd, pinamerienda ng kalahi. VIP yun eh. Sikat yun, mayaman yun. Merienda mo Di ba? Parang hindi mo siya pinarangalan doon sa binigay mo. Parang hindi mo siya kinilala dahil doon sa trato mo. Katulad ng nangyari, sino kaya yan? Si Cain at si Abel. In Genesis chapter 4 verses 3 to 7, alam na natin tong istorya na to. At nag-alay si Cain at si Abel. Si Cain, ay nag-alay nung mga inani niyang prutas, yung mga pananim niya, magsasaka siya eh. Wala namang binanggit masyado tungkol doon sa ibinigay niya. Tapos, si Abel, pastol, nagbigay siya, sabi ron, doon naman merong adjective, dinescribe, sabi, pinili niya yung pinakamataba. Pinili niya yung panganay, na tupa. Pinili niya yung pinakamaganda. At yun ang kanyang ibinigay sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Bakit niya pinipili yung pinakamaganda at yung pinakamainam? Because that is how He honors God. Amen? Yung pagbibigay natin, it is a reflection of how we honor. You know, people, God knows your ability. God will not ask something from you na wala ka. He will not ask something from you na hindi mo kaya. And the same thing, sabi rin niya, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen? Alam ni Lord kung kaya mo or hindi. Amen. Alam mo, reflection of how we honor. Kung magbibigay ka ng regalo sa alam mong medyo malaking tao, kilalang tao, papasalubungan mo ba siya ng balot? Amen? Ito na nga eh.
Sino dito nung high school pa lang sila nanligaw? Ha? O niligawan na lang. Sino mga niligawan? Sino dito mga naligawan nung high school? Sabi ni Kate, "Uy, magpresenta ka." No? Alam niya, minsan yung estudyante, naalala ko yung Uncle Tony ko, medyo matindi magsasagot yun eh. Yung high school pa lang yung anak niya. Ngayon, may dumalaw na bata, kaklase. Alam mo, may dalang 12 rosas. At merong dalang Cadbury chocolate. High school. No? Ingit ka naman. High school. May mga nakakagawa ba talaga ng ganon? Kitang-kita niyo minsan sa Facebook, di ba? High school pa lang, kinuntsaba pa yung buong paaralan, no? Naka-video sila lahat, may dalang ang daming lobo, no? Binibidyo, ang daming kasabwat, di ba? Ginastusan, pinagandaan. Bakit? That is how they want to show their, yung reflection of how they honor. Amen? High school, ginastusan, kinaya. Ginawa ng paraan. Alam mo, sabi ng uncle ko sa dumalaw na bata, sabi niya sa bata, "To, saan galing pinambili mo niyan?" "Baon ko po." "Kanino galing baon mo?" "Sa nanay at tatay ko po." "Para saan kaya yon?" "Para pagkain ko po." Tapos bibili mo ng bulaklak, bibili mo ng chocolate, bibigyan mo sa anak ko. Ano sasabihin ng mga magulang mo? Ginanon nung ano sasabihin ng mga magulang mo, "Yan, pagkain mo dapat yan sa school." Tapos gugutumin mo sarili mo dahil dyan. Na hindi rin naman kayo magkakatuluyan. Inaano ko na lagi yung mga high school namin estudyante, 99% ng high school sweetheart hindi nagkakatuluyan. 99%. O ikaw, kung malakas loob mong pumusta doon sa 1%, bala ka. Pero 99%, kaya sinasabi ko, huwag niyo masyadong dibdibin yan. Nagugulo lang pag-aaral mo eh. Nagastusan ka, ang laki, gano'n nagastos mo, hindi nagkatuluyan, di ba? O sino nagsisisi ngayon sa mga pinagbibigyan nyo dating, sayang yung binigay ko dun, mahal-mahal pa naman. No? Pero alam mo, ginawa, bakit? That is a reflection of how you want to honor. Amen? Tama po ba? Ngayon, paano mo nakikita ang Diyos? Amen? Ito, magpapasko. Meron kayong mga inaanak. Meron kayong mga inaanak. Iba yung bigay mo sa inaanak mo, iba yung bigay mo rin sa mga ano lang, yung hindi mo kilalang basta nangangatok. Di ba? Tapos lalo na, iba yung bigay mo rin sa inaanak mo sa malupit mong kumpare at kumare. At lalo na kung alam mo, yung kumpare mo, mayamanin. Sabi mo, bibigyan mo ng 100, nakakahiya naman. Di ba? Tama po ba? May ganun pakiramdam? Uy, nakakahiya naman, ba't mo bibigyan? Tama? Nahihiya, di ba? Kasi pagpapakita mo yan ang importansya. That is how you see them. That is how you honor them. Paano pag kay Lord tayo magbibigay? Kagaya ba tayo ni Cain? Kaya alam mo, hindi tinanggap ni Lord yung binigay niya. Alam niyo po, mga kapatid, marami pong nagbibigay sa church. Nakarating lang sa basket, pero hindi nakarating kay Lord. Wala namang kailangan sa atin ng Diyos. Amen? Wala kailangan sa atin ng Diyos. Tinitingnan ng Panginoon kung paano natin siya ino-honor sa buhay natin. Nagbigay, hindi lahat po ng nagbibigay tinatanggap. Yung iba po, nakakapasok lang sa basket. Kaya kapatid, kung palagay mo sa paraan mo ng pagbibigay, it's not honoring to God. Ito sasabihin, dapat ba malaki? Alam mo, meron sa Bible, may kinuwento si Jesus Christ, may dalawang nagbigay. Isa mayaman, isa dukhang-dukha. Yung mayaman, nagbigay ng malaki. Yung dukha, nagbigay ng mga 5 piso lang. Tapos sabi ni Lord, kanino natuwa?
Ang Diyos, sabi ng mga disciples, palagay po namin dun sa nagbigay ng 5 piso. Tingnan mo yung kakaunti binigay. Pero ba't doon pa natuwa si Lord? Alam mo, yung 5 piso na yon, yun lang ang meron siya. Yung mayaman, nagbigay ng 5,000, kaya lang milyonaryo yun. Baryang-barya sa kanya yung 5,000. Amen? Palubag na lang yan eh. Amen? Alam ni Lord kung palubag ka lang, kapatid. Alam niyo, sa ating pagbibigay sa Panginoon, paramdam natin sa Kanya na pinararangalan natin siya. Minsan, hiyang-hiya tayo sa iba sa mga tao. Hiyang-hiya tayo sa mga tao. Ba't mo bibigyan ng 100 niya? Nakakahiya naman. Di ba? Pero alam mo, walang hiya ka kay Lord. Hindi ka nahihiya kay Lord. Tanong mo, doon sa pagtao lang nahihiya ka. Subukan mo magbibigay ka sa mayor, magre-regalo ka sa mayor. Nahiya. Nakakahiya naman, wag naman to. Diba? Pero tinan mo kay Lord, di ka nahihiya. Alam mo kung bakit? Hindi ko nasasabihin ulit. Parang ang pangit pakinggan. Pangalawa pala, it is a reflection of our commitment. Sabi natin lahat, commitment. Alam mo, kapag tayo may commitment, meron talaga tayong commitment sa Panginoon. Madalas kayo parallel eh. Tinan mo, may commitment tayo sa ating family. May commitment tayo sa ating asawa. Sa ating mga anak. Giving is an automatic thing. Amen? Minsan ba yung, doon muna po tayo sa mga normal kasi talagang maraming abnormal. Muna tayo sa mga normal. No? Alam ba, yung mga sige, sawa mo, kahapon kakwentuhan ko si Eric, nung nakasama niya si Kuya Loy, sabi niya, alam mo, grabe inaakyat nun. 2 lang sila sa barko umakyat. Yung crane ng barko, grabe yung taas ng crane ng barko, yung pambuhat. Ang daming kable nun. Ay, tanker yun sa'yo, no, kuya? Sa kanila, cargo eh. Ang daming kable nun. Alam mo, siguro every 3 months, ginagrasahan niya yung buong kable. Inaakyat daw ni Kuya Loy. Gaganon ng kamay. Nilalagyan ng grasa. Ang taas nun. Tapos yun, minsan, siyempre, bakal yung wire na yun eh. Metal yun eh. Alam mo, minsan may mga strand na ganon, may talim, pero kamay ang pinanggaganon. Grabe, tas ang taas. Gagrasahan mong ganon. Hindi ba madulas ba grasa? Madulas, tas umakit ka ng mataas, tas yung lalakaran mo, nilagyan mo nun. Ba't ka nadulas? Yung nilakaran ko kasi, nilagyan ko grasa. Di ba? Saan naman ang logic, di ba? Pero alam mo, nagsasacrifice, nagpapadala, tapos pag nagpadala, kinukwenta. O yung kinain nyo, ganito yung halaga nun. Pinagpagura ko, kinukwenta. Hindi, may commitment yan. Hindi, family ko kayo, support ko kayo, para sa inyo. Commitment. Alam mo, pag meron tayong commitment, kahit sa trabaho, we give our time, service, amen? May commitment eh. Automatic ang pagbibigay kapag totoong may commitment sa kapwa. Amen? Pero alam mo yung mga uncommitted, hindi yan para magbigay. Walang strings attached. Amen? Tingnan natin ang commitment ni Abraham sa Panginoon. Naalala niyo yan? Anong hiningi sa kanya ni Lord? Biglang si Lord naglambing. Abraham, di ba love mo ko? Di ba Abraham, ako Lord mo, di ba? Sabi mo, ako number 1 sa lahat, di ba? Di ba, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Di ba, Abraham? Sabi ni Abraham, yes, Lord. Ganyan tayo no? Pag may pumupuri nga sa atin, minsan sasabihin natin. Ganyan, puro tayo ganyan. Sabi ni Lord, Abraham, di ba love mo ako? Lord, love mo ako. Yes, Lord. Kaya mo ba offer sa akin kahit ano? Anything. Kahit ano, Lord. O sige, bigay mo sa akin yung anak mo. Ang tagal niyang pinag-pray.
Tagal niyang hiningi. Binigay naman. Tapos, babawiin. Masakit. Tanangin mo yung katabi mo, masakit. Sakit. Masakit. Tagal mong pinag-pray, binawi. No, yung iba naman sa inyo, hindi binawi, tinanggal talaga. Amen? Tagal mong pinag-pray, tagal mong hiningi, binawi. Palagay mo kung walang commitment si Abraham kay Lord. Binigay ba ni Abraham? Binigay. Pero alam mo, sabi lang ni Lord, wait! It's a prank. No? Ikaw naman, tinitesting lang kita. Naniniwala na ako, love mo ko. Alam mo sa atin, 100 lang, maraming bumagsak sa testing. Amen? Pero sabi natin, Amen? Alam mo, ikaw yun ang isabi kay Lord ng, it's a prank. Amen? Wala tayong commitment kay Lord. Kaya lang natin sabihin na, di Lord, pero our giving is a reflection of our commitment to God. Amen? Tama si Kuya Joel, committed sa asawa at pamilya niya, ubos. Di ba? Ganun commitment Amen? Bigay mo. Commitment Tapos sabi natin, Lord, lahat sa'yo. Pero walang commitment. Amen? Naunawaan po natin. So our giving is a reflection of our commitment. Number 3, our giving is a reflection of our values. Halaga. Amen? Magpapasko. Sinong mga magbibigay ng regalo? Yung mga binili niyong regalo, iba't iba yung halaga. Amen? Iba't iba yung halaga. Tama ba? Kanino mapupunta yung pinakamahal? Sa'yo. Para kanina? Sa taga Cebu. Di ba? Parang ganun yun Di ba? Kanino mapupunta yung pinakamahal? Alam mo na. Itong kamakailan, pumunta kami ng nung SM, Toy Kingdom. Yung mga anak ko, laging may binabantay ang laruan doon. Lagi nakatingala. Tinitingnan ko andun pa. Pinag-iipunan. Di ako naman, naka-timing ako. Alam nyo yung mga magagandang toys doon sa SM, na siguro mga less than 200 ang price. Biglang sinail, 25 pesos na lang yung isa. No, pero hindi siya mukhang 300 natin dito sa palengke. Hindi, mas maganda yung quality ron. Pero sinail nila at 25 pesos each. Bumili ako 100 piraso. No? Pero magaganda siya. Bumili ako, baka nga mahigit 100 no? Tama? Mahigit 100. Para sa Pasko, kasi naka-timing ako ng yung mga pampamigay-pamigay na, yung mga dami nangangat kung ano. At least yung maganda-ganda. Amen? No? Pero alam mo, kumbaga, parang ako, mahihiya ako sa anak ko kung yun yung ibibigay ko sa kanya. Amen? Iba yung para sa anak ko. Bakit? Mahalaga talaga sa akin yun. No? Kaya pinag-ipon ko siya ng pera niya para mabili niya yung mahal. Amen? Pero tayo ganun Yung pagbibigay natin, doon nakikita yung pagpapahalaga natin. Amen? No? Kuya, nagbigay ka na ba ng chocolate kay ate? Ubus na. Ubus na. Yun talagang specially para sa kanya. Hindi, kasi pag nag-abroad ka, ganun na talaga Pero yung mga panregalo, ito pala, yung nag-anniversary.
Yan, nag-anniversary po si Ellie at si Pastor Jen na isang araw. Palakpakan natin si Lord. May dinala raw sa'yo ng isang gabi. Anong dinala sa'yo? Anong binigay sa'yo? Cake tsaka flowers. Di ba? Anong flower? Sampagita? Yan. No? Oh, rose. No, rose na may sunflower. No? Hindi mo yan bibigyan ng sampagita. Ano yan, poon? Ako, yung mga binibigyan ko ng sampagita, may mga binibigyan ng sampagita eh. Kasi binibili ko lang doon sa bata. No? Pero yung tinamang, di ba may bulaklak naman kayo sa labas, yung santan? Ba't hindi na lang yon? Depende kasi. Tingnan nyo to, basahin natin dito. Sa 2 Samuel chapter 24 verses 18 to 24, ganito kasi istorya niyan. Si Haring David, gusto niyang gumawa ng altar para sa Panginoon. Mag-aalay siya kay Lord. Mag-aalay siya ng offering niya kay Lord. Sabi niya, kailangan ko makahanap ng magandang lugar para doon ako mag-alay sa Panginoon. Sa paghanap niya, napapunta siya rito sa isang lugar na pag-aari ni Arauna. No? Sabi niya, ito magandang lugar para dito ako mag-offer sa Panginoon. So lapit siya, nakita siya ni Arauna. Sabi niya, mahal na hari, bakit po kayo napadaan? Ano pong paglilingkod? Arauna, yung lupa mo maganda, gusto ko sanang bilhin para makapag-alay ako sa Panginoon. Mahal na hari, wag na kayong mag-alala, bibigay ko na sa inyo, no problem, para makapag-alay ka kay Lord. Good deal or bad deal? Good deal. Ano sasabihin mo pag sa'yo sinabi yung ganon? Ano sasabihin mo? Uy, thank you. Di ba? Thank you. Kahapon, no, magkakasama kami nila Pastor Rems, nila Web, nila after mentoring, pumunta kami ng Dali. Namili siya ng paninda niya sa kantin. Pagpunta namin doon, sabi nung nagtitinda, Ma'am, may problema ho kayo. Kasi ho, ayon sa CCTV, nakita namin nung panahon na bumili kayo, yung meron ditong Skyflex na naiwan. Paano, hindi ba namin nabayaran? Hindi nga ho, nabayaran nyo, kaya lang hindi nyo nakuha. Ganun ba? Ito ho ba yung mga napamili nyo? Parang yan nga, parang ganyan nga. Okay, mukhang kayo nga yung may-ari kasi check namin sa CCTV, mukhang kayo po. Pagtingin, sabi, eto na po yung, yung binamili nyong Skyflex. Kunin nyo na po kasi bawal po sa amin yung sobra. Mamamali kami sa auditing. Kaya kuhanin nyo na po. Maraming salamat. Pagbigay, ang daming Skyflex. Isang Skyflex lang naman yung binili namin noon. Kunin nyo na po kasi mamamali kami sa audit. Anong magandang sabihin? Uy, thank you. Kasi makakatulong pa kami sa inyo, tatama yung audit nyo. Kaya lang hindi kami bumibili ng ganong karami. Hindi naman kami nabili ng ganong karami. So, hindi sa amin yan. Hindi namin tinanggap. Hindi sa amin yan. Ngayon, sabi ni King David kay Arauna, hindi tama yan. Babayaran ko yung lupa. Anong gusto mo? Yung i-offer ko kay Lord, libre? Gusto mo, ibibigay ko kay Lord? Nakuha ko lang ng libre. Alam mo yung sinabi dyan, I will not give anything to my God that values me nothing. Magbibigay ako kay Lord nang wala namang halaga sa akin, napulot ko lang, nahingi ko lang. Amen? Hindi, pag ako nagbigay kay Lord, may halaga. Bakit? Our giving is a reflection of our values. Gaano kahalaga sa iyo ang Diyos? Alam mo, isang araw din, merong 3 mighty men. Nauhaw si David, uhaw na uhaw siya kasi nasa gera sila eh. So, andun sila sa kampo nila, sabi na Haring David, nauhaw ako, grabe. Sarap sana uminom ng tubig dun sa balon dun. Kaya lang, napalibutan ng kuta ng kaaway natin, ng kalaban natin. Nauhaw ako. Narinig ngayon ng 3 magigiting na warrior ni David, sabi, uhaw na uhaw daw yung mahal na hari. Ganito na lang.
Sugod tayong 3 ro sa kampo ng kalaban. Ang sundalong naandun, libo-libo. Libo-libo. Nakapalibot dun sa balon. Kuha tayo. Wawang hari eh. Kaya sige, buwis buhay tayo. Kuha sila. Magagaling talagang warrior. Nakaigib ngayon. Habang nag-iigib yung isa, nakikipaglaban yung dalawa. No? O kaya, nakikipaglaban ng ganyan, no look. Nakakuha ngayon ng tubig. Nakabalik, nakalabas sila. Pagbalik nila, mahal na hari. Ito na tubig, oh. Sarap yan. Nakuha kami doon. Alam mo sabi ni David, hindi ako karapat-dapat sa tubig na ito. Grabe halaga nitong tubig na to. Ang halaga nito, buhay niyong 3. Inumin ko lang. Maganda to, i-offer kay Lord. Binuhos niya sa lupa. Sabi niya, Panginoon, napakamahal po nito. Ang halaga nito, buhay nilang 3. Inaalay namin sa iyo. Binuhos niya sa lupa. Nakita niyo yung quality of giving? No, yung bakit ganun kahalaga ang Diyos. Hindi siya magbibigay kay Lord ng walang halaga. Tapos yung 10%, i-issuehin niyo ako, babasin niyo ako sa 10%. Tapos sasabihin mo sa akin, mahal na mahal mo si Lord. Hirap na hirap ka sa 10%, laking issue mo sa 10%. Kaya sabi ko, hindi ko natatawaging tithing eh. Huwag na natawagin tithing. Kasi alam mo, kung grabe pagmamahal mo sa Panginoon, grabe ang pagbibigay mo sa Panginoon. Hindi ka hihinga ng Panginoon nang wala ka. Kaya nga percentage eh, tinuruan ni Lord ng percentage. Amen. Yaan ay pagpapakita rin ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. He will not ask anything from you that you do not have. Kaya si Haring David, no, pinakita niya ron. Our giving is a reflection of our values. Kaya niya kayang ibigay yung, ayaw niya magbigay ng walang halaga. Unang-una kasi kaya niya eh. Alam niyo, tindi nung isang testimony, kinuwento sa akin ni Pastor Henry nung kwentuhan kami. Merong isang babae, member nila, niya, Pastor, gustong tanggapin niyo po itong love gift ko sa inyo, Pastor. Nahihiya talaga ako. Pero tanggapin niyo kasi ito lang yung kaya ko. Sabi niya, walang problema yun. Ang pagbibigay, kung talagang galing yan sa puso, palagi yan tatanggapin ng Panginoon. Pastor, nakahiya ako eh. Pero tanggapin niyo ha. Tinanggap, nakasobre. Sabi ni Pastor, ayos, oh, meron akong love gift. Pagbukas niya, ang laman, dahon. Dahon. Totoo. Totoong nangyari ito ha. Dahon. Alam mo kung bakit? Yun yung kaya niya. Yun talaga yung kaya niya. God honored the faith of that woman. Alam niyo, one week after, lalaki yata. Parang lalaki. 1 week after, naging 20. Naging 20. Nagbigay pa rin siya. Pastor, para po 20. Kasi tumagal-tagal, alam mo, years have passed, years. Alam mo, dumating yung araw, ang laman ng sobre, 20,000. 20,000. Alam mo, nangyari sa kanya, mula sa pagiging, nung nagbigay siya ng dahon, wala siyang trabaho. Alam mo, natanggap siya janitor. Nung natanggap siya janitor, from that the same company, umakyat siya from janitorial to managerial. No? After 1 or 2 years yata. Amen? In-honor ng Panginoon. Sabi ng Lord, I will honor those who honor me. Amen? Kaya lang, wala eh. Hindi natin ino-honor si Lord eh. Hindi natin siya masyadong binavalue. No? Yung pangregalo mo, dun sa gusto mong bigyan, quality. Pagbigay mo kay Lord, saan yung sukli ng tricycle kanina? Yung bigay natin. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, mahiya ka naman. Sabihin mo, mahal na mahal mo sa Lord, value na value mo. Ang niredy mo, isukli sa tricycle. Ang masakit nito, yung iba napulot sa tricycle. No? And lastly, number 4, Christian giving is a reflection of our love. Sa totoo lamang, ang pagbibigay ay pagpapakita ng pagmamahal.
Amen? Tama po ba? Ang pagbibigay ay pagpapakita ng pagmamahal. Sabi, lagi nating naririnig, we can give without loving, but we cannot love without giving. Pwede po ba tayong magbigay ng walang pagmamahal? Pwede. Ang dami na nating binigyan ng wala lang sa atin. O ito, matigil ka na lang. Di ba? Di ba? May mga binigyan tayo. Pero kapag tayo merong mahal talaga, iniisip natin magbigay. Katulad nito, nag-anniversary sila Janice, sila Ellie, inisip niya, ano kaya makibigay dito para matuwa naman siya kasi mahal eh. Amen? We cannot love without giving. Automatic yan, tingnan nyo, lahat ng nanligaw gustong magbigay. Tama po ba? Kahit ang simple-simple. Ito yung mga anak natin. Mga anak natin, mga bata, di ba? Wala pa namang kaya. Sinong aamin? Yung binigay na anak niya, sinong ginawa ng card ng anak niya? Happy Mother's Day, Happy Father's Day. Sa totoo lang, pangit maganda. Hindi, yung totohanan muna, wag muna. Puro kasi tayo drama, uy, galing sa anak ko yan, maganda yan. Benta mo nga sa Hallmark. Oo, yung mga ganon. Sa totoo lang, pangit maganda. Pangit. Ang pangit na sulat eh. Grade 1 eh. Grade 2 pa lang eh. Yung iba nga sa atin dito, ang tanda na, sulat pa rin. Grade 1 eh. Grade 2 pa din eh. Pangit. Pero, ano nararamdaman mo? Masaya ka. Gandang-ganda ka. Galing ng ano. Di ba? Kahit ang pangit-pangit, gandang-ganda ka. Parang yung kasama mo. Di ba? Hindi nga. Ganon din yun sa card. Yung kasama mo, parang card yan. Sa totoo lang, di ba? Alam mo, sabi sa Bible, love covers multitude of sin. And sometimes it covers the face also. Hindi yung card na bigay. Pangit naman yun eh. Pero alam mo, ang tingin mo, this is the most beautiful card in the world. And I will not exchange it. No? Sa pinakamahal na card ni Hallmark. Itong card ng anak ko, may anak ka, sabihin sa'yo, habang lumalaki, alam niyo po, yung mga ginawa ng anak ko, inipon ko. Inipon ko. Nakalagay sa box. Tapos paglaki nila, gusto ko ipakita sa kanila. No, para pagka nakakabuisit na sila, tinan mo nung bata ka, oh. Cute-cute mo pa dito, bite-bite mo dito. Gusto ko i-treasure. I really treasure it, yung mga gawa ng mga anak ko. Parang kay simple-simple, but at hindi ko yun ipagpapalit. Kasi ginawa nila yon ng merong buong pagmamahal sa akin. Amen? Kailanman ang tunay na nagmahal, nagbigay. At hindi niya iniisip yung halaga ng kanyang bigay. Ang iniisip niya, yung halaga ng binigyan. Amen? Naalala ko yung kasama ko sa trabaho dati, teacher. May nagkagusto sa kanya, apam. Kapitan ng barko, Briton. Alam mo, nung inoperan siya ng kasal, alam niyo yung halaga ng singsing na binigay sa kanya? Sabi ng Briton, this is 1 month salary. Cruise ship, magkano kaya yun? Malagay niyo, cruise ship captain, British. $15,000, $750,000 pesos, 800. So yung ring na yon, ang halaga ngayon is around 800,000. Lalagay mo na sa daliri mo. Diba? May 800,000 ka rito. Anin mo yon? Sa totoo lang.
No. It is a reflection of the love na meron siya. Kaya niya kayang ibigay. Kaya niya kayang ibigay. Tapos ang daming masyadong question pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. Alam niyo kapatid, yung pagbibigay natin, binigay na natin, katulad nito, no, walang ibang pinakamatinding expression of love. John 3:16, For God so loved the world, grabe yung pagmamahal niya. Anong binigay niya? He gave His only Son. The number one giver of all time. Tayo, ang daming question kay Lord. Di na tayo mag-tithe. Sino yan? Ang daming ganun. Pero nung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sa'yo, hindi niya inisip kung tatanggapin mo or hindi. Ibibigay niya kasi kailangan mo, wala kang pag-asa kung wala siya. Kaya kahit magdusa, masaktan, mamatay ang kanyang nag-iisang anak, pero dahil ganong kakamahal, kahit ganong kakamahal, binigay pa rin niya. Amen? Kaya sana mga kapatid, yung pagbibigay natin sa Panginoon, let it be the reflection of our love. Alam mo, sabi ni Mother Teresa, love is the ultimate gift of ourselves to others. When we stop giving, we stop loving. When we stop loving, we stop growing. And unless we grow, we will never attain personal fulfillment. When we stop giving, we stop loving. Mga kapatid, sana yung pagbibigay natin sa Panginoon maging tunay na reflection ng ating pag-honor kay God. Sana talagang napararangalan natin siya. Alam mo kapatid, kung katulad ka nung kinukwento ng kaibigan kong pastor, kahit dahon pa yan, kahit dahon yan, sa totoo lang wala yan sa amount. Kasi nung panahon na yun, wala talaga siya eh. Siguro namili lang yun ang pinakamagandang dahon na nakita niya. But God was pleased. Kasi pinakita niya kung paano niya ino-honor. Hindi niya binabaliwala, hindi niya minamaliit, hindi niya pinuputyo-putyo si Lord. Our giving should be a reflection of our commitment to God. Committed ba tayo sa Lord? Amen? Dami natin commitment. Sana yung pagbibigay natin sa Panginoon, maging commitment natin sa Kanya. It is a reflection of how much we value God, gaano kahalaga. Pakita natin sa Panginoon. At panghuli, it is a reflection of our love. Sabi nga kanina, hindi na binibilang. Hindi na binilang. Pero minsan, pagdating para kay Lord, para sa church, ang bilang masyado. Bilang masyado. Kung diskumpiyado kayo, madaling kausap yung mga finance. Open book po yan. Kaya nyong tanungin. Amen? Gusto nyo makita yung lahat, yung mga accounts, transparent po yan. Pwede nyong tingnan. Kaya lang sometimes parang sumasablay na rin tayo masyadong ano. Alam mo, ang pinakatinitingnan ng Panginoon, yung puso talaga natin sa pagbibigay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, God loves a cheerful giver. Alam mo kung bakit? Alam mo sinasabi ni Lord, alam mo kung masama loob mo, kung dami mong problema, wag mo na bigay. Ganun kasimple. Nagkakasala ka lang sa Panginoon, kapatid. Alam mo, gusto lang kita protektahan. Ayaw kitang magaya kay Cain. Amen? Pinarusahan ng Panginoon dahil sa kanyang pagbibigay na hindi tama sa kanyang puso. Amen? Sana mga kapatid, may natutunan po tayo sa umagang ito. No, pwede bang basahin ulit natin? Number 1, it is a reflection of how we honor God. Number 2, it is a reflection of. Number 3, a reflection of. And number 4, a reflection of our
Pakita natin sa Panginoon ang ating pagmamahal sa Kanya. Shall we all bow our heads and let us pray? Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, for teaching us this morning, Lord God, sa tunay na dahilan ng pagbibigay. Why we give. And Father, we pray, itama mo ang aming puso, ang aming isipan. Magkaroon kami ng tunay na kaunawaan, Panginoon. Tunay na motibo, tunay na dahilan ng aming pagbibigay. At Lord, buksan mo ang isipan ng lahat ng taong nakikinig, Lord God, sa oras na ito. Panginoon, ang pagbibigay talaga namin sa iyo, kung ginagawa namin sa aming puso bilang pagbibigay sa iyo, ito ay pagpapakita kung paano ka namin pinararangalan, pinasasalamatan sa aming buhay. Ito ay pagpapakita namin ng commitment namin sa iyo. Ito ay pagpapakita namin ng pagpapahalaga namin sa iyo. Tigit sa lahat, ito ay pagpapakita namin ng aming pagmamahal sa iyo. Itama mo kami, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na sa ginagawa rin namin pagbibigay, Panginoon, we pray, Lord God, for the abundant blessings that is coming from you, na makapangyarihang dumaloy sa buhay naming lahat, upang maging daluyan din kami ng pagpapala sa buhay ng marami pang tao. Maraming salamat po, Ama. Ito pong aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede bang palakpakan natin ng malakas na palakpak si Lord? Pagbibigay kay Lord yan. Yung palakpak natin, that is how we honor God. Kaya wag tayong papalakpak ng putyo-putyo lang.